ube, may langka, ube queso, ube pastillas, makapuno, durian. So, ang binibida talaga natin dito are really flavors of the Philippines. Tsaka, marami tayong mga ginagawang items na yung with the Philippines in mind. So for example, aside from sinabi niya, gumawa tayo ng custard series na merong buko. Para siyang buko pie na as in, pag pumunta ka sa ibang bansa, bumili ka ng hopya natin, it's reminiscing na, oh, pwede akong kumain ng buko pie na hopya. Parang gano'n. Ang worry ko lang sa the national hopya din. Kasi di ba when they say hopya, yung especially sa Gen Z lingo, parang no hopya. No. Pero yes, this time we focus on the good parts. Good side. Na parang with a hopya, pag actually recently we've been giving out, may mga campaigns kami, namili kami ng hopya, and you realize kapag binigyan sila ng hopya, natutuwa sila. So you can actually make, instead of the negative connotation, ay na hopya, parang why not make it into a positive one na pag bigyan mo ng hopya, napapasaya mo yung bagay, napapasaya mo yung tao with that hopya, diba? Pero when you, balikan natin ang history, when you started NBT, did you discussively or consciously decided to specialize in hopya? Well, NBT na talagang first na namin is NBT Hopya Factory. Yes. So, we're one of the oldest, if not the oldest, na hopya manufacturer. More than 100 years. Yeah, NBT has been around since 1912, so we're currently 112 years na. So sabi nga namin, we're really... 4 generations. We're the 4th generation owners na ng NBT. And talagang inaano namin na ang NBT has been part of the Filipino tradition, Filipino family. Hopya is synonymous to NBT. Hopefully, yun ang gusto namin mangyari na pag sinabi mong hopya, NBT. Di ba gano'n na nga ngayon? So on January 19, what will happen on National Hopya Day? Meron bang booth? What will be the... Marami tayong mga ginawang activities and fun and games for... Ang idea namin kasi ang hopya, it's shared between your family and friends. So kaya tayo gumawa ng parang family fun day sa SM Mall of Asia, kung saan na may mga fun games na pwede sa laruin. Meron tayong mga human claw machine. So, isasabit ka, ikaw yung claw, kukunin mo yung mga hopya, or kukunin mo yung mga ibang freebies natin. Meron tayong AR, yung augmented reality game na sasalo ka ng hopya, di ba? So, ang daming mga... meron din tayong hopya sack race, no? So, magsusuot ka ng sako na... Parang nasa loob, ikaw yung hopya. Ikaw yung hopya, tatalon-talon. So, para siyang fiesta? Yes, exactly. With an element of AR? Why 3 days? Kasi para lahat ng mga... Kasi, alam naman natin, very busy yung mga tao eh. So, at least they get a chance to be able to participate and visit and experience yung National Hopya. And also, kaya rin natin hinabol din itong before the pasukan. Kasi nga gusto natin na even the kids, they're open from, can participate from the older generations to the younger generations. Actually, yun kasi one of our insights na the NBT brand, lagi namin narinig from our customers na, sinabi pa sa akin ng lola ko, sinabi sa akin ng tatay ko. So it's really a brand na that's been passed on from one generation to another. Kaya parang with this 3D activity, kaya siya family day event din, we want to kind of simulate that and pakita natin na it's really a family brand. Who thought of the first hopya? Kami, we're actually planning for the year. We were thinking, I think it's about time na bigyan natin ng focus ng limelight yung yung hopya. Actually, matagal na namin naiisip yan. Actually, I think last year or last year, nasabi ko na kay Shirley, sabi namin, hindi pa namin kayang... Dapat September last. Hindi pa namin kayang i-push. This is the first time. Do you plan to make it we're going to make it every year na para may event. Alam mo yun, kasi para sa amin talaga kung merong donut day, bakit hindi pwedeng magkaroon ng hopya day? Kasi ang hopya, kung isipin mo, although mainly originally Chinese product, pero ang hopya,
kilala tayo sa Pilipinas sa hopya kasi ito yung parang pagka magme-merienda, pwede kang kumain ng hopya. It's very part of the Filipino culture na eh. So yun yung naisip namin. Ang NBT, we've been here for 112 years and we're proud to say na lahat ng ginagawa natin, lahat ng produkto ng NBT is gawang Pinoy. Pinagal niyo ba kung anong best na kapartner ng hopya? Kape ba? Alam, ang daming, actually, ang daming pwede. Nasa inyo, alam mo, may iba kumakain ng hopya, tapos iinom ng tsaa, iinom ng kape, iba nagsusoft drinks. So, basically, para sa amin, lahat yan eh. Yung hopya pa lang in itself, sold ka na. Ano pa yung magdagay ka ng isang panulak? So pwede siyang breakfast, lunch? Yes. Alam mo, anong pinagkaiba ng hopya ng NBT? Yung hopya ng NBT, hindi na siya pwedeng gawing hopya as kainin, pwede mo pa siyang gawing palaman. Dahil sa nipis nung balat natin, pag nilagay mo siya sa tinapay, mukha lang siyang palaman na ito, para ka lang kumain ng jam. Sinadya niyo yun, yung manipis yung balat? Yes. Yun ang isang special sa NBT kasi gusto namin lagi sulit para sa customers eh. So ano yung sila sulit? Unang-una, kailangan masarap, kailangan affordable. Pangalawa, sulit. Pangatlo, sulit. But from the start, ganun talaga? Well, nag-start lang. Mahabang story ito. Kung meron kayo 3-4 na oras, okay. Talaga? Yung manipis na balat na yun? So yung hopya ng ABT before, matagal na kami gumagawa ng hopya, pero yung hopya namin. First year, hopya na. Pero ang hopya namin, ano yan, kami yung pinakaunang hopyang manufacturer na may jingle. Jingle. Yung hopyang di mabili, may amag sa tabi. Kasi yung hopya namin before, walang gustong bumili. Kasi yung hopya namin, pag pinatok mo sa pader, pag bagsak hopya pa rin matigas. Matigas. So kayo wala namang gustong kumain ng hopyang matigas eh, di ba? Bakit ganun yung hopya before? Kasi yung hopya namin before, hindi katulad ngayon na may mga kanya-kanya kaming tindahan. Dati, ang hopya namin, yung mga nilalagay sa garapon, lalo mo. Consignment. Consignment. So dati, pagka yung hopya mo walang bot, mabilis masira. Pagdating dun sa tindahan, yung hopya, hindi na hopya, piyaya na. No? So, yun yung rason kung bakit yung lolo namin dati, matalino, sabi na dapat patigasin natin to. Para, ang naging side effect nun, matigas, hindi nasisira yung produkto. Pangalawa, matagal masira, hindi inaamag. Diba? Pangatlong effect, hindi na nabebenta. Is this the first store? Ito, where we are right now, ito yung original store, yung escalator na yun. Yung dalawang escalator, yan lang yung tindahan. That's more than 100 years old? Yes, sir. Escalator, no siguro. Hindi, yung escalator bago na yun. We renovated 2018. Nagkaroon ba ng time na naapektuhan ng sales ng hopya dahil may nausong ibang pagkain? And then how did you recover? Alam mo, isa sa mga strengths ng NBT is like ang lagi namin sasabi, pag pumunta ka ng NBT, like merong bagong makikita. Actually. Diba? So, never kami nagkakaroon ng isang taon na wala kaming lalabas na bago. Bagong flavor, bagong produkto. Para pag pumunta yung, kasi ayaw namin yung, alam namin na lahat ng bagay may sawa factor. So, para mawala yung sawa factor na yun, ito kapatid ko, ito talaga yung, ano namin, yung naggumagawa ng mga bago namin products, mga ganun. Siya yung nagko-conceptualize. Right now, we're exporting. Like kami merong mga bago. Kasi kung hindi, magsasawa yung tao. Ano this year ang bago? This year, naglabas tayo ng limited edition na chocolate, tsaka peanut parang chocolate yung tawag namin. Pero limited lang siya during, I think, 3 or 4 months lang namin nilabas. Meron din kami mga yung hopya baboy, hopya bumbo, yan yung original na nung 1980s, dalawa lang yung flavor. Na original, hopya bumbo, hopya baboy. Late 80s to early 90s na ilabas namin yung hopya ube. Yun yung first ever na modern flavor. Yung modern flavor. Tapos after nun, yun na nagsimula na. Nagkaroon tayo ng hopya pandan, hopya
yun talaga. Kaya, Hopia Condol. So, kung mapapansin nyo, lahat ng produkto natin, karamihan is very Filipino yung flavors. Kasi nga, at saka pinapakita natin na ang Hopia is proudly Pinoy. Actually, yun yung sasabi Paano namin kayo? na what we notice is yung pagkakakilala sa amin as a brand. More than na nga, kasi meron tayong mga products na hindi na Sinabi sa akin ng lola ko, sinabi sa akin ng lolo ko, ng tita ko, tatay ko. Kaya kahit paano, kilala pa rin nila yung brand. Pero kami, of course, syempre nag-iba yung taste, nag-iba na. So, us in NBT, we don't stop innovating. Kaya na-mention niya na every single year, lagi kami naglalagay sa bagong produkto. Kaya hopya yan, we try to parang cater to the... Hindi. Actually, ganito yan. Nung nailabas namin yung, kayo na kanikwento ko, sabi ko, yung hopya namin, pagbagsak, matigas pa rin. So, nawalan kami ng customer eh. Hanggang sa isang araw, yung father ko na yung nag-handle yung business. Hindi, sabi niya, hindi pwedeng laging ganito. Umabot sa point na luging-luging yung negosyo kung saan siya na yung gumagawa ng, bumibili ng English, gumagawa ng hopya, nagbabalot, nagbibenta. I think every afternoon, pupunta siya dyan sa supermarket. Dati ang pangalan niya, Open Supermarket. Starting the campaign for this National Hopya Day. Dati. Nag-realize namin na iba yung reception Pupunta siya araw-araw, pero hindi siya bumibili. For them, Hanggang relevant sa pa naging rin yung suspect siya na Hopya. And we hear shoplifter. more stories about Hopya. And that's Bakit why siya we naging realized, suspect na shoplifter? Kasi ano talaga sa araw-araw na ginawa ng Diyos, araw-araw relevant pa nandiyan rin ka talaga ang sa Hopya. tindahan, araw-araw wala kang Kaya, bumibili. kami rin, Hanggang sa may sumusunod na sa kanya na make Hopya. may sumusunod na sa kanya na naka-security guard na naka-plain clothes. Pero alam niya na security guard yun kasi nga, nakikita niya araw-araw eh. Only to find out na dahil nga suspect na siya ng shoplifter kaya meron na sumusunod sa kanya. Nagkaroon ng isang araw ngayon na medyo nagtanong siya doon sa nagbebenta ng ice cream. Minsan may pinakamabentang ice cream. Sagot sa kanya, ube. Tapos, parang may bumulong daw sa kanya, gumawa ka ng hopya ube. So nung gumawa, yung araw na yun, meron siyang binili dun sa supermarket. Bumili siya ng 6 na bote ng ube halaya. Ginawa niyang hopya ube. Kasi ano ba yung hopya? Hopya naman is something na merong balat na may palaman sa loob, di ba? May feeling. Pinamingin niya ngayon, during that time, ilan lang naman yung kaibigan niya. Pinamingin niya sa mga kaibigan, tinanong niya kung masarap ba? Lahat nagsabi, masarap. Tinanong niya, bakit masarap? Libre kasi. Sarap nga yun. Oo, sarap, diba? Pero, sabi pa niya, tingin niyo ba bebenta? Mga late 80s yan. So, sabi niya, tingin niyo ba bebenta? Sabi nila, hindi. Sabi, bakit? Eh, wala naman kasi such a thing as hopya ube. Diba? Wala such a thing as hopya ube. Hanggang sa nagkaroon ng isang araw, pumunta si Miss Cory Pino sa Binondo, naghahanap ng feature na fireman, doctor, temple, tsaka drugstore. Si Papa yung napiling mag-feature as a fireman. So nung na-feature siya sa fireman, siya yung sumama sa kanya para matapos yung mga interviews. Hanggang sa yun nga, one day bumalik sila Miss Cory Pino, i-feature naman nila yung hopya kasi nga nabanggit ni Miss Cory na tutulungan niya si Papa na event na i-feature yung hopya kasi nakita niya special hopya ube available here. Sabi niya, ano ba yan? Ma'am, gawa ko po yan. Kasi during that time, dalawa lang naman yung flavor eh, munggo tsaka baboy. So doon nag-start yun. Once na na-feature na siya as a hopya maker, na-feature yung hopya ube, dahan-dahan, yun na. Meron ba siyang lifetime supply of hopya? Dahil Si sa Miss yung... Cory, kasi Miss Cory angel namin yun. Pag Diba? pumunta yun dito, wala nang question kahit anong gusto Kahit anong mo. talaga? Wow, okay ah. Meron ba kayong celeb endorser? Celebrity? Wala kaming endorser. Actually kami, ang ano namin, very simple lang eh. Wala kami kinukuha ang endorser, hindi kami nagbabayad ng mga advertisement sa media. Ang pinaka-ano lang talaga namin is yung word of mouth. Ganon. Hindi. Yung ano lang namin talaga is yung word of mouth. Tsaka kaya bakit namin kailangan galingan
gumawa ng produkto, bakit kailangan sulit, bakit kailangan masarap. Kasi para sa amin, makuha mo lang itong tatlong bagay na to, magiging okay na, magiging magugustuhan ka ng customer, babalik-balikan ka, yan yung magsusustain sa'yo. Quality and consistency. Quality and innovation. And Tsaka innovation sulit. din, yeah. Paano nyo pinakibagayan ang Gen Z market? Gen Z market? Well, sa amin kasi ang ano namin talaga is meron kaming produkto sa bawat market. Yun yung iniisip namin. For example, sa mga matatanda, tsaka teka lang, Mga loyal. napahinto na ako eh. Para sa mga mas may, alam ko na, para sa mga mas healthy yung gustong kainin. Oo, diba? Ganda. Meron tayong mga products na ginawa para sa kanila. Meron tayong sugar-free. No? Sa ganun yun. Okay, may sugar-free tayo na hopya, may sugar-free tayo ng tikoy. Although, syempre, hindi lahat ng variants meron. Pero meron tayo para sa kanila. No? So, kung ikaw ay nagbabawas ng sugar intake, meron tayong hopya para sa'yo. Diba? Same taste, guilt-free. Parang ganun. Parang Gen Z. Gen Z, meron naman tayo. Normally, ang hopya natin is yung mainit kinakain. Diba? Yun yung traditional eh. Mainit o room temperature. Gumawa tayo ng hopyang malamig para sa kanila. So, paano yun? Yung parang kumakain ka ng hopyang ice cream ng dating. Diba? Parang ganun. Mamaya papatry ko sa inyo. Dahil batang-bata ka pa. Wow. Yes, yun yung hopyang custard. Meron tayong tatlong variant. Binibili ko yun. Talagang kumakain ako Bata ka nun. talaga. Yes. Naka-rep yun eh, di ba? Yes, naka-rep. Sarap talaga. Parang natutunaw lang siya sa bibig. Yes. So, meron tayong tatlong flavor nun. Yung custard, parang siyang leche flan. Yung classic. Meron siyang ube, parang ube ice cream. Tsaka yung isang, sinasabi ko kanina yung buko pie. Classic. Hopefully, mas Parang makakita tayo kung saan papatry ko sa inyo. Right now, mostly focus tayo on food. Kasi we're